Blessed morning po sa bawat isa. Purihin ang Diyos sa panibagong buhay at kalakasang kaloob sa atin. Salamat po sa Panginoon sa pagkakataong ito na makadulog sa presensya ng Diyos at mamalas ang kanyang kabutihan at katapatan. Muli po isang masigla at mapagpalang araw ng Martes sa atin pong lahat. Ang ating pong morning devotion ay nagmumula po sa Door of Faith District 6 under sa supervision po ni Pastora Cheryl Manansala. At sa lahat po ng mga nakatune in sa morning devotion na ito, blessed morning po. Sige po, tayo po ay sumamba sa ating Panginoon, ating pong papurihan, pasalamatan ng ating Diyos sa dakila at maging panalangin po natin sa umagang ito na hindi na tayo lalayo sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. We glorify your holy name, Lord Jesus. Nais kong mamasdan ang iyong kagandahan. Nais kong manahan sa piling mo kailanman. Ang ibigin kang siyang nais ko. Ang sambahin ka ang siyang miti ko. Hindi nalalayo, hindi nalalayo ang pangako ko. Sa piling mo napapawi ang pangamba. Sa piling mo lubos ang pag-asa. Sa piling mo galak ay umaapaw. Sa piling mo, oh Diyos, sa piling mo. Minsan pa po, kung mamasdan ang iyong kagandahan. Nais kong manahan sa piling mo kailanman. Ang ibigin ka ang siyang nais ko. Ang sambahin ka ang buti ko. Hindi nalalayo, hindi nalalayo ang pangako ko. Sa piling mo napapawi ang pangamba. Sa piling mo lubos ang pag-asa. Sa piling mo galak ay umaapaw. Sa piling mo, oh Diyos, sa piling mo. Sa piling mo napapawi ang pangamba. Sa piling mo lubos ang pag-asa. Sa piling mo galak ay umaapaw. Sa piling mo, oh Diyos, sa piling mo. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Purihin po kayo, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon naming lahat, Panginoon na may akda ng aming buhay. Marami pong salamat sa pagkakataong ito, Panginoon,
sa panibagong buhay, kalakasan na ipinagkaloob niyo sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, dakilang Diyos, sa umagang ito may pagkakataong kami, Panginoon, na muli makapag-aral ng inyong salita. Samahan niyo po kami, tulungan niyo po kami, Panginoon, na maunawaan ang inyong salita. Kayo po, O Diyos, ang patuloy na manguna at magbigay ng karunungan sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoong Jesus, banal na Espiritu, pangunahan niyo po kami. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Ayan. Blessed morning pong muli sa bawat isa. At salamat sa ating Panginoon dahil sa kabila na tayo po ay magkakalayo, iba't iba ang lugar na ating kinaroroonan, ay may ganito po tayong pagkakataon na makapag-aral ng salita ng Diyos. Ano po? Ang ating pong pagbubulayan sa umagang ito ay matatagpuan po natin sa Aklat ng Mateo, Kabanata 5, Talatang 6. Ulitin ko po, Aklat ng Mateo, Kabanata 5, Talatang 6. Ayan, ang sabi po, mapalad ang mga taong ang hangad ay matupad ang kalooban ng Diyos dahil tutulungan sila ng Diyos na matupad iyon. Tunay mga kapatid, napakasarap. Napakasarap manahan sa piling ng Diyos. Gaya po ng ating inawit kanina, sa piling ng Diyos napapawi ang pangamba. Amen? Sa piling ng Diyos, lubos ang pag-asa. Punong-puno tayo ng pag-asa. Ano po? At yung kagalakan sa ating puso ay umaapaw. Amen? Sa piling ng Diyos, ano pa ba ang ating hahanapin? Di po ba, mga kapatid, wala na tayong hahanapin. Kaya bakit pa tayo lalayo? Bagkos, lalo tayong lumapit sa ating Panginoon. Dahil sa piling ng Panginoon, wala na tayong hahanapin pa. At tunay, sa umagang ito, ang paalala po sa atin, mapalad ang mga taong ang hangad ay matupad ang kalooban ng Diyos. Amen? Sa mga nakatune in po sa morning devotion na ito, atin pong i-type sa comment section, ako ay mapalad dahil ang Diyos ko ay makapangyarihan. Ulitin ko po, ako ay mapala dahil ang Diyos ko ay makapangyarihan. Ating pong laging ide-declare na ang Diyos natin ay makapangyarihan at bilang tayo ay mga lingkod ng ating Panginoon, tayo po ay mapalad. Amen? Kaya't isang mabuting bagay ang sumunod palagi sa kalooban ng Panginoon. Isang mabuting bagay na alam natin yung ating purpose kung bakit tayo nabubuhay sa mundo. Amen. We have a purpose. Amen? Hindi tayo nag-e-exist lang. Dahil kung di mo pa alam ang layunin ng Diyos, bakit tayo nandito sa mundo, mararanasan mo ang depression, anxiety, mababurn out ka sa maraming bagay at sa paulit-ulit mong ginagawa. At ganun din, kapag hindi mo alam yung purpose mo sa buhay, patuloy ka sa paggawa ng kasalanan. Ang sabi po na 2 Korinto, Kabanata 5, Talatang 17, 2 Korinto, Kabanata 5, Talatang 17, ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya. Amen? Mapalad po tayo dahil tayo ay binago ng Panginoon. Kung sa ating sarili, hindi po natin kayang baguhin ang ating mga sarili. Subalit dahil sa biyaya at habag ng Diyos, tayo ay binago ng ating Panginoon. Binihisan ng kanyang katwiran. At ang bunga po nito ay may pagnanasa. Palagi tayo na masunod ang kalooban ng Diyos. Amen? Di ba po kapag mahal natin ang isang tao, ayaw natin na sasama ang loob niya. Hindi natin siya pasasamain ang loob. Hindi natin gagawin yung mga hindi niya gusto. Lalo tigit sa Panginoon, mga kapatid. Kailangan maging tunay ang ating relasyon sa Panginoon. Authentic Christian. Not fake. Bawal ang fake, bawal ang plastic. Tayo dapat ay authentic Christian. At ang tunay na mananampalataya ay may pagsuko ng buhay sa Panginoon. Pagsuko ng buhay sa Panginoon. Ang isang tunay na mananampalataya ay naandon yung buong pusong pagsuko sa Panginoon. Hindi tayo makakasunod kung hindi natin totally isusuko sa Panginoon ang ating buhay, mga kapatid. Ang pagsuko ng ating buhay ay hindi tuwing araw lang ng linggo. At hindi tuwing araw lang na nasa templo tayo, o nasa church, doon lang tayo susuko. Hindi. We are not just Sunday Christians. Bawat araw, saan mang lugar tayo naroroon, dapat isinusuko natin sa Panginoon ang ating buhay.
Napakahirap na kapag linggo ay sa Panginoon ka at kapag weekdays, iba na ang attitude. Hindi po dapat ganon, ano? Marami ang nagsasabi, gusto ko na pong magbago. May awit pa nga po niyan, di ba? Ang sabi doon, gusto kong bumait, pero di ko magawa. Kasi wala yung totoong pagsuko ng buhay sa Panginoon. Mga minamahal kong kapatid, kapag naunawaan natin ang talatang ito na mapalad ang mga taong ang hangad ay matupad ang kalooban ng Diyos, kahit ano makakaya mong i-give up. Marami tayo mga kapatid sa pananampalataya na kahit ang ganda na ng posisyon nila sa trabaho, malaki ang sweldo, nagawa nila itong i-give up. Sa hangad na makasunod sa kalooban ng Diyos. Masunod ang pagkatawag ng Panginoon sa kanila. Meron ding mga dating lasenggo, babaero, dating bading, naging badong, binago ng Panginoon. At ngayon, nagpapastor na. At ang hangarin ay matupad ang kalooban ng Diyos. At yun po yung tunay na mapalad, mga kapatid. Kung titingnan ng mundo, marami ang manghihinayang. Ano ba yan? Sinayang ang kanyang work, ang ganda na ng position, manager na, supervisor, manghihinayang ang marami. Subalit sa tunay na mananampalataya, ang Diyos ang ating pag-asa. Amen? Sabi nga po ng ating pastor, hindi kalugihan ang maglingkod sa Diyos. Hindi kalugihan ang maglingkod sa Diyos. Lagi po natin itong tatandaan na ang lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon ay hindi kalugihan. Mga kapatid, hindi masama ang pag-aaral, hindi masama ang mag-aral, magtrabaho, kailangan po natin ito. Subalit dapat nating tandaan na kapag suko ang buhay natin sa Panginoon, saan mang lugar tayo naroon, ang lagi nating iisipin ay kung ano ang makalulugod sa Diyos na may akda ng ating buhay. Kung ikaw man ay estudyante at isinuko mo ang buhay mo sa Panginoon, ibabahagi mo ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa iyong mga kaibigan, sa iyong kaklase, magliliwanag ka sa mga taong nasa paligid mo. Sa mga nagtatrabaho, sa mga kumpanya, saan mang lugar tayo nagtatrabaho, mapa-online man, ito man po ay sa eskwelahan, maging daluyan po tayo ng pagpapala. Sa mga nagtatrabaho, walang imposible. Sa tulong ng banal na Espiritu, we can share the good news. Ito po yung pinaka-mission natin sa buhay, po ba? Ang ibahagi si Kristo. Sa mga kasama natin sa work, makita yung liwanag sa ating buhay. The way we speak, the way we act, the way we think, laging sa kapurihan ng ating Panginoon. At makikita nila na iba ang Kristiyano. Amen. Iba ang Kristiyano. Sabi nga po sa Aklat ng Roma, Kabanata 12, talatang 1, kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo. Alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos, ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay. Handog na buhay, mga kapatid. Banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. Mga kapatid, ang sabi doon, ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili. Yung sa Panginoon lamang, mga kapatid. Yung ating sarili ay tanging sa Diyos lamang nakalaan. Amen? Dahil ang nais ng Diyos, mamuhay tayo ng may kabanalan at kalugod-lugod sa Kanya. Living in godliness is not an option. It is a must, mga kapatid. Tayo ay kinaawaan ng Panginoon. At huwag nating abusuhin, mga kapatid, yung pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos. Huwag nating isipin na, matagal pang magbabalik si Lord. Gagawin ko muna yung gusto ko. Mga kapatid, maging seryoso tayo, lalo na pagdating sa ating spiritual na buhay. Isuko natin sa Panginoon ang ating mga buhay. Kailangan po natin ang ating Panginoon at tanging si Kristo Jesus lang ang makapagbibigay sa atin ng contentment at fulfilled life. Amen? Huwag na natin hintayin pa na maging huli ang lahat, mga kapatid, na maglilingkod ka lang kapag nasa banig ka na ng karamdaman, o kaya kapag may mapapait, mabibigat na sitwasyon, saka ka lang makakatawag sa Panginoon. No, hindi po dapat ganon. Huwag nating hayaang maging huli ang lahat. Huwag nating hayaan na paluin pa tayo, bago sumunod at maglingkod sa Panginoon. Kinakailangan, mga kapatid, sa mga pagsubok, sa buhay,
wag tayong magpapadala. Ano po? Kinakailangan lagi nating isipin na ang buhay natin ay sa Panginoon lang nakalaan. At sa anumang sitwasyon ng ating buhay, ano po, hayaan natin na siya ang maghari at manguna sa ating buhay. Ang Panginoong Hesus po lamang. Kung ang hangad natin ay matupad ang kalooban ng Diyos, kailangan handa po tayong sumunod. Ano po? Kanina, isinuko na natin ang ating buhay sa Panginoon. Ngayong isinuko na natin ang ating buhay sa Panginoon, mga kapatid, kailangan handa po tayong sumunod. Hindi tayo susunod dahil lang sa may pagpapala. Hindi tayo susunod sa panahon na gusto lang natin o pabor sa atin yung sitwasyon. Ano? Sa aklat ng Marcos chapter 10, mababasa natin sa buhay ni Bartimeus. Siya ay isang bulag na pinagaling ng Lord. Hindi naging hadlang ang kanyang kapansanan at paglapit sa pagsunod niya sa Panginoon. Ano po? Si Apostol Pablo, ganun din po, na kahit nasa bilangguan, ano po, hindi tumigil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, maging ganun din po tayo, yung passion ng paglilingkod natin sa Panginoon, yung passion ng pagsunod natin sa Panginoon ay ating pong pag-alabin. Ano po? Na tayo man ay nasa sitwasyon ng mabibigat na pagsubok, anuman po yung ating pinagdaraanan, nasa banig man tayo ng karamdaman, may kapansanan man tayo, ang hangarin po natin ay matupad ang kalooban ng Diyos. Ano po? Dahil kung ang hangarin natin ay matupad ang kalooban ng Diyos, tutulungan tayo ng Diyos na matupad ito. Yun po yung pangako sa atin ng ating Panginoon. Tutulungan tayo ng Diyos na matupad ito. He is able, mga kapatid. Our God is able. Amen? Lagi po nating i-declare na ang Diyos natin ay makapangyarihan. He is able. Subalit, ang tanong po, mga kapatid, willing ka ba? Available ka ba na sumunod sa ipinagagawa ng Diyos? Yun po yung itanong natin sa ating mga sarili. Willing ba ako na sumunod sa Panginoon? Available ba ako? Ano? Marami ay matatalino, mataas ang pinag-aralan, tapos ng masteral, may EDD, PhD, MD sa dulo ng pangalan. Subalit, hindi naman willing at available na magpagamit sa kaharian ng Diyos. Kaya tuloy, hindi nagiging kagamit-gamit. Ano? Subalit kung ikaw ay willing at available na sumunod sa Panginoon, mga kapatid, no matter what, ano? Kahit ikaw ay hindi nakapag-college, hindi ka man magaling magsalita, gagamitin ka ng Diyos sa mga kamanghamanghang bagay. You will experience greater things kapag handa ka na sumunod sa Panginoon. Gaya po ng ibinabasa atin ng ating tagapanguna, go, believe, and experience, mga kapatid. Kaya po, maging willing at available po tayo na ibahagi ang kabutihan ng Diyos, ang kaligtasang biyaya ng Diyos, ibahagi po natin sa ating kapwa. Sabi nga po, ang lingkod ng Diyos ay lingkod ng Diyos. May pagsubok man o wala, sagana man, ano, o sa panahon man ng kawalan, mananatiling magtitiwala na ang Diyos ay maglalaan. Ang tunay na lingkod ng Panginoon ay sa Diyos lamang umaasa. Ano? Ang Diyos lang ang tanging nating pag-asa. Hindi natin pwedeng panangan yung ating mga hawak na salapi, yung yaman dito sa mundo. Tayo po ay estranghero lamang sa mundong ito. Ano po? At ang tunay na bayan natin ay doon sa langit, sa piling ng ating Panginoon. Kaya dapat, mga kapatid, maging handa tayong sumunod sa Panginoon at sa mga tagapanguna na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Hindi natin masasabi na sumusunod tayo sa Panginoon, subalit kung ang sinasabi naman o ibinababa sa atin ng ating pastor ay hindi natin ginagawa. Tandaan natin, mga kapatid, sila ay itinalaga ng Diyos sa atin, kaya nararapat lamang na pahalagahan rin natin yung mga pagtuturo, yung pagtutuwid, yung mga paalaala nila sa atin. Ano po? Ating po itong pahalagahan. Sila ay instrumento ng Diyos upang tayo ay i-guide, ano, sa mas malalim na relasyon sa Diyos. Ano, sila ang nangangalaga sa ating spiritual na kalagayan. Kaya pahalagahan po natin ang ating mga pastor, ang ating mga tagapanguna. Ano po? Ating sundin yung mga paalala at pagtutuwid nila sa atin. Lagi nating ipanalangin sa Lord ang ating
mga sarili na, Panginoon, likhaan niyo po ako ng isang pusong dalisay, isang pusong mapagpaturo, isang pusong handang magpatuwid sa inyo, Panginoong Jesus. At sa gayon, ang lagi nating nanasain mga kapatid ay masunod ang kalooban ng Diyos. Amen? Sabi nga po sa aklat ng Salmo, 143, talatang 10. Ulitin ko po, Salmo 143, talatang 10. Turuan niyo akong sundin ang inyong kalooban, dahil kayo ang aking Diyos. Patnubayan sana ako ng inyong butihing espiritu sa landas na walang kapahamakan. Sabi doon, patnubayan sana ako ng inyong butihing espiritu. Ang Diyos po natin ay mabuti. Kaya hindi niya hahayaan na tayo ay mapahama. Kung tayo ay lalapit sa ating Panginoon, hindi niya po tayo itataboy. Ang kailangan lamang po natin, mga kapatid, sundin ang kalooban ng Diyos. Nararapat lamang na marunong tayong magpasakop sa salita ng Diyos. Ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? Napakahalaga na lagi tayong nagbubulay-bulay ng Bible o ng salita ng Diyos upang malaman natin, maunawaan natin ang kalooban ng Diyos. Kasi mga kapatid, hindi po tayo makakasunod kung hindi tayo magbabasa ng salita ng Diyos. Kaya dapat palagi tayong uhaw sa salita ng Diyos. 'Di ba kapag tayo ay nauuhaw, literally, hindi tayo papayag na hindi tayo makainom ng tubig. Ganon din kapag tayo uhaw sa salita ng Diyos, lagi nating hahanapin, nanasain na makinig ng salita ng Diyos, lagi nating bitbit yung ating Bible dahil nasasabik tayo lagi na magbulay-bulay ng salita ng Diyos. Amen? Sabi po sa Matthew chapter 5 verse 6, gaya po ng ating binasa kanina sa NIV translation, ang sabi po dito, Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Kaya kung gusto nyo pong maging mapalad, hangarin po natin na masunod ang kalooban ng Diyos. Maliwanag mga kapatid na kapag susunod ka sa kalooban ng Diyos, hindi ka dadalhin sa kapahamakan. Subalit kung ang paiiralin mo ay ang iyong sarili, alam mo na ang salita ng Diyos, subalit idinidinay mo pa rin ito sa iyong puso. Tiyak, kapahamakan ang kahahantungan ng pagsuway sa salita ng Diyos. Ano po? Tandaan niyo po yan. Ikaw na nanonood ng morning devotion na ito. Kapahamakan ang kahahantungan ng pagsuway sa salita ng Diyos. Kaya huwag na huwag po tayong aalis sa covering ng Lord. Susunod rin lang tayo mga kapatid. Itodo na natin. Hindi pwede ang hap-hap. Alam niyo po yung hap-hap? Hati-hati na paglilingkod. Hati-hati na pagsunod. Ito susundin ko. Ito hindi. Hindi pwedeng hati-hati. Kinakailangan sa pagsunod sa Panginoon, lubusan, buong puso. Pagsunod na hindi napipilitan lang. At pagsunod na hindi pakitang tao lang, mga kapatid. Dahil nakikita ng Diyos, alaman ng ating puso at isipan. At sa Kanya tayo magsusulit. Alam ng Diyos ang motibo natin sa ginagawa nating pagsunod. Kaya hindi pwedeng pakitang tao lang. Tandaan po natin, mga kapatid, ang Diyos ay magbabalik. The Lord is coming very soon. Kaya maging handa po tayo sa lahat ng panahon, sa lahat ng sandali mga kapatid. Yung pagka-in love natin sa Panginoon ay lagi nating pag-alabin dahil ang tunay na babalikan ng Diyos ay yung in love sa Kanya. Tunay na in love sa Kanya. Kaya po ang paalala po sa atin sa umagang ito sa Aklat ng Mateo, Kabanata 5, talatang 6, muli ko pong babasahin. Mapalad ang mga taong ang hangad ay matupad ang kalooban ng Diyos dahil tutulungan sila ng Diyos na matupad iyon. Nasain po natin mga kapatid na sa bawat pagising natin sa umaga, sa bawat pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ang hangad natin ay matupad ang kalooban ng Diyos. Amen? Magpatuloy po tayo hanggang wakas. Wag po tayo maging ningas-kugon na ayoko na. Sa umpisa lang magaling. Sa bawat araw, sa bawat pagkakataong binibigay sa atin ng Diyos, yun po yung maging laman ng ating puso at isipan na masunod palagi ang kalooban ng Diyos. Ito bang gagawin ko ay magbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon? Ito bang aking sasabihin ay malulugod ang Panginoon? Yun po yung ating bantayan lagi na ang lahat ng ating gagawin, sasabihin, iisipin,
dapat ay nagbibigay ng kaluwalhatian, kapurihan sa ating Panginoon, mga kapatid. Kaya magpatuloy po tayo hanggang wakas. We are Door of Faith family, mga kapatid. Ka-faith lang, kapatid. I-type nyo nga po sa comment section, ka-faith. Faith, ibig sabihin pananampalataya. Ka-faith lang, kapatid. Sige po, sa umagang ito, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyong kadakilaan, sa inyong kapangyarihan, Panginoon, sa inyong paggabay at pag-iingat sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoong Jesus, dahil nararanasan namin ang inyong kabutihan at katapatan, Panginoon. Lord, dalangin po namin na maging pagpapala po ang bawat isa sa amin, saan mang lugar kami naroroon, Panginoon. Tulungan niyo po kami na magliwanag, Panginoon. Kayo, O Diyos, ang makita sa buhay ng bawat isa sa amin at anuman po ang aming gagawin, sasabihin sa buong maghapon, Panginoon, ang aming dalangin, ito po ay magbigay ng kaluguran, kapurihan sa inyo, aming Panginoong Jesus. Kayo po, O Diyos, ang maluwalhati at maparangalan sa lahat ng aming gagawin, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng katapangan na ibahagi ang inyong salita at maging available at willing kami na palaging sumunod sa inyong kalooban, Panginoon. Lord, sa inyo lamang po namin isinusuko ang aming buhay. Ang aming buhay ay sa inyo lamang po nakalaan. Kaya po, Lord, maraming pong salamat. Gabayan niyo po ang mga bawat isa sa amin, Panginoon. Kayo lamang, O Diyos, ang madakila at maparangalan. In Jesus' mighty name, we give you praises and glory. Amen and amen. Muli po, God bless us all, mga kapatid, at patuloy po natin subaybayan ang pag-aaral ng salita ng Diyos tuwing umaga. Praise God.